Tayong mga Pilipino ay gusto natin ng magandang pamamalakad ng gobyerno. Paano kung ang mayor sa bayan ninyo ay isa palang espiya? Gaano katotoo ang aligasyon na ito sa isang mayor sa Bamban, Tarlac na si Alice Go? Tara sabay-sabay nating alamin kung nasaan na si Alice Go ngayon. Dito lang sa Asia Shadow Crime Story. Noong Hunyo ng taong 2022, biglang nagpakita sa larangan ng politika sa Bamban, Tarlac, si Alice Leal Guo. Sa edad na 32, agad niyang nabihag ang puso ng mga botante sa kanyang sigla at pangakong magdadala ng kaunlaran sa kanilang bayan. Sa kanyang pangangampanya, itinaguyod niya ang pag-akit ng mga dayuhang negosyo at modernisasyon ng infrastruktura. Humanga ang mga taga-Bamban sa kanyang galing sa Ingles at Tagalog, at kahit ang mga anoy aalinlangan ay nabihag ng kanyang personalidad. Ngunit habang siya ay naglilingkod na sa posisyon bilang alkalde, nagsimulang lumitaw ang mga pagdududa sa kanyang pinagmulan. Nagpakita ang mga opisyal na dokumento ng magkakaibang impormasyon tungkol sa kanyang kapanganakan. May mga tala na nagsasabi na sa Bamban siya ipinanganak. Maraming nagduda sa mga lokal na opisyal at mga reporter na nagdesisyong imbestigahan ang nakaraan ni Guo. Lalong lumalim ang misteryo nang tanungin ang kanyang buhay. Kahit sinabi niyang isa siyang regular Filipino, hindi siya makapagbigay ng matibay na ebidensya. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga magulang at pagkabata sa Pilipinas. Sa pagkaalam ba nyo ay Pilipino ang inyong ina? Opo, yan po ang sinabi po sa akin ng tatay ko po. Ang mga sagot ni Guo ay palaging umiiwas at hindi malinaw. Sinabi ni Alice na ang kanyang ama ay Chinese at noong 2024 ay 70 taong gulang na ito. Subalit sa kanyang birth testament, nakalista ang kanyang ama bilang Pilipino na nagngangalang Angelito Guo. Sa mga talaan naman ng negosyo, nakarehistro ang kanyang ama bilang isang mamamayang Chinese, si Han Jong, na ipinanganak noong 1958. Ang pagkakakilanlan ng kanyang ina ay kasing gulo rin. Sinabi ni Alice na ang kanyang ina ay isang Pilipinang katulong na nagngangalang Amelia Leal Guo. Ngunit base sa ibang dokumento, ang kanyang ina ay maaaring isang negosyanteng Chinese na nagngangalang Lin Weni na ipinanganak noong 1971. Ang mga detalyeng ito ay lumitaw sa pagsisiyasat sa negosyo ng pamilya Guo. Ipinakita ng mga record ng aplikasyon na sina Jan Jong at Lin Weni, ang mga di umano'y magulang ni Alice, ay magkasamang may-ari ng maraming negosyo kasama si Alice na nagbahagi sila ng parehong address sa lungsod Quezon. Sinabi ni Alice na lumaki siya sa isang babuyan sa Concepcion, Tarlac at na ang kanyang pamilya ay mayroong negosyo ng pagbuburda. Gayunpaman, isiniwalat ni Senador Win Gatchalian na walang ganoong negosyo. Ang mga residente ng Bamban, lalo na ang mga matagal nang naninirahan doon sa loob ng mga dekada, ay nagtaka sa biglang paglitaw ni Guo sa bayan bago ang kanyang kampanya sa eleksyon. Komento ng matagal ng resident, para bang lumitaw siya na parang bula, walang nakakilala sa kanyang pamilya o maalala na lumaki siya rito. Habang lumalaki ang hinala, nagsimulang suriin ng mga investigador ang kanyang mga desisyon, lalo na ang mga may kinalaman sa mga transaksyon sa lupa at mga permiso sa negosyo. Habang ang pagkakakilanlan ni Guo, ang kanyang mga koneksyon sa negosyo, ang talagang nagpasiklab ng alarma. Sa puso ng kontrobersya ay nakahimlay ang isang madilim na industriya na kilala bilang Pogo. Ano ba talaga ang Pogo at bakit naging sangkot ang isang mayor sa maliit na bayan ng Bamban? Ang Philippine Offshore Gaming Operators, Pogos, ay mga kumpanya ng online na sugal na nakabase sa Pilipinas, ngunit nagsisilbi sa mga customer sa labas ng bansa. Nag-aalok ang mga kumpanyang ito ng iba't ibang serbisyo sa online na sugal tulad ng pagtaya sa sports, mga online casino at iba pang mga laro ng tsansa. Habang kinokontrol ng gobyerno ng Pilipinas ang Pogo, mula noong 2016, ang mga operasyong ito ay naging kilalang kilala sa kanilang pagkakasangkot sa mga aktibidad na hindi pinahihintulutan, kabilang ang mga digital trick at illegal exploitation. Noong Marso 2024,
nagsagawa ng strike ang mga autoridad sa isang malaking pogo complex sa Bamban, Tarlac. Ang operasyon ay nagresulta sa pag-aresto sa 9 na tao na kasangkot sa mga aktibidad na may kaugnayan sa ilegal na pagpigil sa tao. Mas nakakagulat pa, mahigit 800 biktima ng ilegal na pagsasamantala ang nailigtas mula sa pasilidad kung saan di umano'y nagtiis sila ng pisikal na pang-aabuso at pagpapahirap. Habang nag-iimbestiga ng investigador, natuklasan nila ang isang ilegal na aktibidad. Ang mga natagpuan nila doon sa lugar sa complex ay mga baril at iba't ibang kagamitan. Ang mga cellphone ay ginamit para sa mga mapanlinlang na transaksyon. Sabi ng mga nailigtas na empleyado nila, pinilit silang magpanggap ng mga kasintahan para lokohin ang mga tao at makakuha ng pera. Ito ay tinatawag na pig butchering, isang uri ng panloloko. Ang laki ng operasyon ay nakakagulat, pero ang talagang ikinagulat ng mga investigador ay ang mga ebidensya na nagtuturo kay Mayor Alice. Kahit sinabi niya na wala na siyang koneksyon sa sugalan simula nang pumasok siya sa politika, ang mga records ay nagpapakita na si Guo ang may-ari ng kalahati ng lupa kung saan nakatayo ang pogo, mismo sa likod ng kanyang opisina. Bago siya tumakbo bilang mayor noong 2022, si Guo mismo ang nag-apply ng lisensya para sa Hongxiong Gaming Innovation Integrated, isang kumpanya ng pogo. Ang konseho ng Bamban ay pumayag sa Hongxiong noong 2020 pero kinansela rin ang lisensya nito ng PAGCOR noong 2022. Habang mas tumatagal ang investigasyon, natuklasan ang mga ugnayan ni Guo sa mundo ng iligal na sugal. May mga hinala na ang ilan sa mga negosyong ito ay ginagamit para itago ang buwis. Kaya naman maraming tanong tungkol sa kung gaano kalaki ang kinalaman ni Guo sa mga krimen. Ang paglabas ng koneksyon ni Guo sa mga pogo ay ikinagulat ng lahat. Ang investigasyon na nagsimula sa kung saan siya nagmula ang alkalde ay humantong sa isang mas malalim na imbestigasyon kung saan nakita ang ilegal na aktibidad na nangyayari sa mismong harap ng mga residente. Habang lumalabas ang totoong laki ng mga operasyon ng pogo sa Bamban, ang atensyon ay lumipat sa mas malaking epekto ng mga sugalan na ito sa buong Pilipinas. Sa gitna ng galit ng mga tao sa mga pogo, ibinaling ng mga investigador ang kanilang atensyon sa isang mas nakababahalang tanong. Sino ba talaga si Alice Guo? Ang sumunod na investigasyon ng Senado ay magbubunyag ng isang napakalaking kasinungalingan na maaaring sumira sa mismong politika ng Pilipinas. Hulyo 2024 ay nagpulong ang mga senador upang pag-usapan ang nakakabahalang pogo at ang background ni Alice Guo. Ang dalawang pangunahing tanong nila ay, ano ba talaga ang pagkatao ni Guo at paano siya naging Pilipino? Nang umupo si Guo sa harap ng komite, ramdam na ramdam ang tensyon sa loob ng silid. Sa simula pa lang ang mga sagot ni Guo ay parang di kapani-paniwala nang tanungin siya kung saan siya ipinanganak. Una niyang sinabi na Bamban, Tarlac, pero nang ipakita sa kanya ang mga magkakasalungat na dokumento at si Guo ay natameme. Ang kanyang pag-iwas ay hindi nakaligtaan ng mga senador. Ang mga hindi pagkakapare-pareho ng kanyang mga kwento ay hindi nakakapaniwala. Habang sinusubaybayan ko ang pandinig na ito, ay naiinis talaga ako kay Guo. Ang background ni Guo sa edukasyon ay sinuri ng hindi siya makapagbigay ng konkretong detalye tungkol sa kanyang pag-aaral sa Pilipinas. Sinabi ni Alice na siya ay nag-self-study pero hindi niya maalala ang anumang detalye tungkol o kung saan siya nag-aral na patunay na siya ay nag-aral siya. Nang tanungin tungkol sa kanyang pagiging Pilipino, ang mga sagot ni Guo ay lalong gumulo. Siya daw ay ampon at nawala daw ang mga katulad ng birth certificate. May ipinakita ang National Bureau of Investigation o NBI ang kanilang natuklasan. Kahit ako ay nawindang nung nalaman at nakita ko ito sa balita. Ang mga fingerprint ni Guo na inilagay sa mga international database ay tumugma sa isang Chinese national na nagngangalang Guo Huaping. Nabilgla ang mga senador nung nalaman nila ito. Sinabi ng NBI ay si Alice Leal Guo at Guo Huaping ay iisa. Habang lumalaki ang ebidensya, sa oras na ito ay malapit nang mabuko si Alice Guo. Ang mga birth record na isinumiti niya ay gawa-gawa lang at may mga hindi pagkakapare-pareho sa mga petsa at lugar. Sinabi niya na siya ay may lahing Pilipino ay gumuho
dahil walang record ng kanyang mga di-umano'y magulang na Pilipino. Ang huling patunay ay nang ipakita ang mga record ng imigrasyon na nagpapakita na si Guo Guaping ay pumasok sa Pilipinas gamit ang tourist visa noong 2018, 4 na taon bago siya naging mayor. Ang timeline na ito ay sumasalungat sa lahat ng mga sinabi ni Guo tungkol sa kanyang paglaki sa Pilipinas at matagal na niyang koneksyon sa Bamban. Nang matapos ang pagdinig ay mas lalong nag-init sa katauhan ni Alice Guo. Ang posibilidad na isang foreigner ay hindi lamang nakapasok sa politika, kundi umakyat pa sa isang posisyon ng pagkamayor ay nagdulot ng mga pangamba. Kasi ganun na ba kahina ang seguridad ng ating gobyerno o nakuha lang sa palagay-lagay? Hehe, kidding aside, nang malaman ang tunay na pagkatao ni Guo ay maraming tanong ang ating mga kapwa Pilipino. Ano kaya ang tunay na pakay ni Alice Guo? Bakit kaya tumakbo siya dito sa Pilipinas nang pagkamayor? Di ba nakakatakot at nakakapagtaka? Ang mga aligasyon na si Alice Guo ay isang Chinese government operative ay nakagulat sa buong Pilipinas. Lalo na ay may pinag-aagawan ngayon at tensyon sa ating teritoryo dahil maraming yaman ang West Philippine Sea. Kung may isang espiya ang nakapasok sa lokal na politika ng Pilipinas, nakakabahala ito dahil kayang pabagsakin ang ating bansa dahil may anay na sumisira na sa loob. Ang ebidensya ay dumadami sa alegasyon ng espiya laban kay Guo. Mabilis na nagbabala ang mga opisyal ng Pilipinas tungkol sa pagpasok ng dayuhan sa loob ng gobyerno. Nagpahayag ng matinding pag-aalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing ang investigasyon sa kaso ni Guo ay naglalayong pigilan ang mga dayuhang nasyonal na humawak ng pampublikong posisyon sa Pilipinas. Sina Senador Risa at Gatchalian ay mas malayo pa at inakusahan si Guo na isang Chinese asset na itinanim para impluensyahan ang politika sa Pilipinas. Kung totoong espya si Guo, gaano karaming impormasyon ang kanyang makukuha bilang alkalde? Noong hawak na nila si Alice Guo, ay di nila inaasahan na makakawala at tatakas ito. Noong Hulyo 18, 2024, nawala si Alice na parang bula at nagkagulo ang mga tao sa Pilipinas. Dahil malapit na mabunyag na ang kanyang tunay na pagkatao, desperado na si Guo na tumakas. Kahit may utos na para bantayan siya at di inaasanahan ay nakalusot siya sa border. Ang sumunod ay isang malaking habulan sa iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Unang nakita si Guo sa Malaysia, tapos sa Singapore, bago siya nawala sa Indonesia. Ang magkakasalungat na kwento tungkol sa kanyang pagtakas ay nakakalito. Sabi ng ilang opisyal na umalis siya sa pamamagitan ng eroplano. Pero sabi naman ni Guo, tumakas siya sa pamamagitan ng bangka. Ang paghahanap kay Guo, noong Agosto 26, naniwala ang Bureau of Immigration na natunton na nila si Guo sa Jakarta. Pero kahit papalapit na sila, patuloy pa rin siyang nakakatakas. Ang gobyerno ng Pilipinas, na lalong naiinis, ay kinansela ang mga pasaporte ni Guo at ng kanyang mga kasama noong Agosto 20. Unti-unting humigpit noong Agosto 21 nang arestuhin ng mga autoridad ng Indonesia ang kanyang kapatid na si Sheila Guo at si Cassandra Ong sa Batam. Agad nila itong pinalipad sa Pilipinas, pero si Alice Guo ay patuloy pa rin ang paglaya. Noong Setyembre 3, pagkatapos ng ilang linggong paghahanap, napalibutan ng mga pulis at mga opisyal ng immigration ng Indonesia si Guo sa Tangerang, sa labas lang ng Jakarta. Ang pag-aresto ay ang katapusan ng kanyang pagtakas sa Southeast Asia at simula na ng kanyang pagbabalik para harapin ang hustisya sa Pilipinas. Pagkalipas ng 2 araw, noong Setyembre 5, si Guo ay ibinigay sa mga autoridad ng Pilipinas na pinamumunuan ni Interior Securities and Local Government Secretary Benhur Abalos. Habang sinasamahan siya sa isang pribadong eroplano pabalik ng Maynila, sinabi ni Guo na ang mga banta sa kanyang seguridad ang dahilan ng kanyang pagtakas. Pero hindi na sila naniniwala sa mga sinasabi ni Alice Guo. Ang pagbabalik ni Alice ay agad-agad siyang sinampahan ng kaso ang Department of Justice laban kay Guo at sa kanyang mga kasabwat sa Pasig Regional Trial Court noong Setyembre 17, 2024. Tinundan ito ng Bureau of Immigration na kinasuhan si Guo ng pagpapalsipika ng mga dokumento, perjury at obstruction of justice dahil sa pagpirma niya ng mga legal na papeles habang nagtatago. Nakakagulat dahil sa kabila ng mga kaso niya ay parang wala lang sa kanya. Ang mga kaso ay inilipat sa korte sa Valenzuela habang inutos ng Supreme Court
na ilipat ang mga kaso ng trafficking sa Pasig Regional Trial Court, habang ang kaso ni Guo ay palipat-lipat sa iba't ibang korte. Ang mga posibleng kahihinatnan para kay Guo ay grabe. Sinabi ng isang opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue na si Alice Guo at ang kanyang mga kasama ay maaaring humarap sa mahigit 1,000 taon na pagkakakulong kung mapatunayang nagkasala sa 87 counts ng tax evasion na nagkakahalaga ng 7 bilyong piso bawat bilang. Sa ilalim ng National Internal Revenue Code, ang bawat bilang ay may parusang 7 hanggang 14 na taon. Kung mapatunayang nagkasala ng qualified trafficking, maaaring humarap si Guo sa mga karagdagang parusa, kabilang na ang habang buhay na pagkakakulong at mga multa na aabot sa 5 milyong piso sa ilalim ng Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Ang pag-freeze ng kanyang bangko noong Hulyo 2024 ay nakapagdulot na ng malaking problema kanya dahil inagaw ng mga autoridad ang kanyang mga ari-arian, mga bank account at mga resources na nagkakahalaga ng mahigit 6 na bilyong piso o 16 na milyong dolyar ng Estados Unidos. Sa pagdinig ng Senado noong Setyembre 2024, si Guo ay kinasuhan ng contempt of court dahil sa pagsisinungaling at pag-iwas sa mga sagot. Katulad din ang nangyari sa House of Representatives noong Setyembre 11, kung saan muli siyang kinasuhan ng contempt dahil sa kanyang mga malabong sagot. Ngayon ay nakakulong siya sa Pasay City Jail at naghihintay ng paglilitis. Mahirap sabihin kung ano ang mangyayari sa kanya, pero ang sitwasyon ay talagang malala habang nagpapatuloy ang legal na proseso. Kahit nasa City Jail na, si Alice Guo ay may isang babaeng nakasasakyang puting expander na pinara sa isang checkpoint sa Concepcion, Tarlac dahil akala nila ay siya ay kanyang kadobol. Siguro ay binibiro lang ng pulis yung babae. By the way, ang kwento ni Alice Guo ay isang malupit at makabagbag damdaming paalala na ang katotohanan ay maaaring itago sa ilalim ng mga maskara ng kasinungalingan at panlilinlang. Ang kanyang pag-akyat sa kapangyarihan ay nagpapakita kung paano ang mga individual na may masamang intensyon ay maaaring samantalahin ang kahinaan ng ating sistema at ang kawalan ng pagbabantay ng publiko. Ang aral na ito ay hindi lamang tungkol sa politika, kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na buhay. Dapat tayong maging mapanuri sa mga taong ating nakakasalamuha at huwag basta-basta magtiwala sa mga salita lamang. Kaya sa nalalapit na eleksyon, dapat muna natin kilalanin ang iboboto natin at huwag magpapasilaw sa mga pangako. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sa bawat krimen na napapakinggan, sigurado may matututunan upang masasamang loob ay paghandaan. Dito lang sa Shadow Asia Crime Story.